I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, no? Ito po yung activities ng Pangulo ngayong araw, June 10, 2026. Naalala nyo guys, yung nasunog na school buildings diyan sa Quezon City, yung San Francisco. 1 year ago yon, talagang tinipok lahat yon, as in wala talaga, hindi na mapakinabangan, no, lahat as in. So ang ginawa ng Pangulo, to the rescue siya kaagad. Kung nakita nyo ngayon, yan na po yan. Oh, hindi pa nga tapos actually, ay ang ganda nito guys. Dekada na po ang school na ito. For the first time, nangyari yung sunog. Ang ginawa ng Pangulo, tinugunan niya kaagad, mga kababayan, pinagawa niya. Oh, ayan, kung nakita nyo, grabe, ang ganda. Dati 2 stories lang ito, mga kababayan. So ang ginawa ng Pangulo, ginawa niya ng 4 story at saka 60 classroom, ang luwag-luwag na. O di ba, sabi ng mga dides, walang nagawa ang Pangulo. Yan, legacy niya po yan. Bakit? Buong-buo na sunog kaya yan. Ngayon, pinagawa ng Pangulo sa loob ng 8 buwan o almost 1 year. O ngayon, back to school. Ang saya-saya kaya ng mga estudyante. Diyan sa Quezon City po yan, yung San Francisco High School building. Nako, ang laki niyan guys Sobrang nakaka-overwhelm. Akala ko ba walang nagawa ang Pangulo? O ano yan? O, di ba? Pinalitan lahat. O, pinalitan, kaya bagong-bago yung school na yan. Sa totoo lang. Nagkaroon ng inaugurasyon kanina yan no? Nahuli lang ang Pangulo. Si Secretary Angara lang ang nauna. So para kompleto detalyado guys, panoorin nyo po ito. Ulo lang yung ulo, dumaan. Okay lang. Kaya hinawakan kita eh. Sample empty. Yan po yung sample glass. Sample glass. Dali kasi ginagamit pa ako. Ginagamit pa ako eh. Elmo. Okay mo na dyan.
tatay ko. Cheese and tayo. Grade 7. Hindi pa pinutunaw. Ito yung sinabi niya. Kasi abo-abo to eh. Thank you, ah. Thank you so much. Dahil sa ginawa. Thank you, President BBM. Thank you, Secretary Angara. Thank you, Secretary Dizon. Thank you, Mayor Joy. Thank you, visitors. Mabuhay! Ito po, ito po. Good morning. We are very happy to come back here to. All right. Good morning. We are very happy to come back. All right. Good morning. We are very happy to come back here to the formerly burned down school building. Ngayon nakita ninyo, almost one year ago na. 1 year ago na nagkasunog dito at in-inspection natin after that at nakita naman natin na talagang walang-wala na. Hindi na magamit. It was even on the verge of being condemned. Ngunit dinisign natin ng mabuti at originally ito 2 stories. Pero ang sinabi ko sa kanila, gawin nyo ng 4 dahil kaya naman. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. You know. Kaya natin magtayo ng 4 stories, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Pero tingnan ninyo na mabuti, makita ninyo gaano kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very happy to see that the students are already using it. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganon din
yung ating mga guro na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi ay nakakauwi na sila kagaya ng normal na estudyante which is in the afternoon. And so all the advantage we have to be very grateful to all those who are involved in this sa public works, sa DepEd, of course in the local government, and we working together. Makita naman talaga ninyo what it is that we can achieve as long as the money goes to the project, not into people's pockets. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan at patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga proyektong kagaya nito. From 10 classrooms, we have now 60 times 6. Meron na tayong 60 classrooms. Kaya naging mas maluwag ang schedule, naging mas maluwag ang physical location ng ating mga bata, and which is conducive to better learning. So I'm very, very happy to have come here. I'm a little bit surprised, I must say. I do not think that maybe in the last 30 years that we have seen such a building, a 4-story, 60 classroom building built in 8 months. Wow. And we should all be very happy about that. We should all be very proud. And it should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. Does not go into people's pockets, but goes directly towards these important projects such as this. Thank you. O, narinig niyo yun, guys? Sinabi ng Pangulo. O, diba? Congratulations sa ating mga estudyante. Siyempre, sa San Francisco, ngayon, ang ganda-ganda na. O, hindi na luma. Brand new. Guys, hindi renovate yan, ha? Hindi po renovate yan. Yan po ay pinatayo talaga. Binago. Kasi sunog lahat, eh. O, biro mo, 4 stories ba yan? Tapos 60 classroom. Wow. The best talaga ang Pangulong Marcos Jr. Basta Marcos, subok na yan sa pamumuno, no? So, dahil dito mga babayan, nakaka-overwhelm at ang saya talaga ng tingnan yung mga estudyante komportable na sila ngayon. Bagong-bago yung kanyang school, At saka isa pa guys, pakinggan nyo itong sinabi ng mga teachers natin. Eto na. Malaking tulong po yung panibagong new DAO na tinatawag namin ngayon. Kasi yung pinagdaanan po namin last year, napakalaking dagok baga sa amin dahil wala kaming maayos na pasilidad, wala kaming masyadong classroom, tapos 2-shift po kami. So napakalaking impact po nito sa edukasyon dahil komportable na ang mga bata, meron kami mga bagong equipment like meron kaming whiteboard, may TV, at saka bago po yung kanilang desk at saka chair. Ngayon po, hindi na po madaling araw papasok ang mga bata, hindi na po gabi sila uuwi. 1 shift na po ang Kiko. Wow. Kasi po, nung nagpunta po dito yung SM at chinek po nila yung nasunog dahil katabi nga po yung SM Annex at pumasok po sa kanila yung usok, chinek po nila kung ano po yung nangyari, paano po nangyari, bakit po sila nakasama doon sa sunog. Nakita po nila yung aming dilapidated at saka infested na building, which is the Nara building. So, sabi nila, paano daw po sila makakatulong? Siyempre po, pagka madami pong suporta at nagka-collaborate po sila, nag-coordinate po talaga, nagkaisa po sila para sa mga bata. Napakalaki pong impact po yun. Sa ating mabuting Pangulo, maraming salamat po at kami po ay inyong biniyayaan ng napakagandang building. Sisikapin po namin na mapanatili po ito na maayos para po sa susunod na mga henerasyon. Diba guys, anong palagay nyo? Sabi sa inyo kala ko ba walang ginawang Pangulo, no? Ganda, Wow. Nakasalute pa, Ang galing. Woo! Sana all talaga, Ganyan dapat ang leader. Nagtatrabaho ng gusto. Kakabukas pa lang ng klase last year, nasunog itong buong square to. So, ang sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan. At ang
naging challenge niya, next school year, kailangan nakatayo na tayo. At hindi lang two-story, kundi dodoblehin natin. Sayang naman kasi, gagawa na rin lang tayo, papalitan na rin lang natin, doblehin na natin yung capacity. Kung ito gagawin lang natin sa buong Pilipinas, kayang-kaya nating burahin yung 150,000 plus na backlog kung ganito tayo kabilis. At hindi lang mabilis, kundi yung quality. At talagang napakaayos ng pagkagawa. Wow. So nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin, sa DPWH, na kung kayang gawin dito, kayang gawin sa buong Pilipinas to. Kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito. Magagawa ng mabilis, magagawa ng tama. At kung may malasakit yung mga engineer, yung kontratista, maayos, magagawa. Today, our building alone, the one that we constructed, has 24 classrooms. We always believe, though, that nobody can do it alone. We ourselves, as private sectors, cannot also do it alone. So it's a good government, talagang PPP yan, no? Public-private, agreement na talagang we work together. They gave us all their requirements and we build it for them and then we turn it over to them. This building, it's not just a building. It represents progress. It represents hope for the future generation. Because we always, SM always believe that education is the greatest equalizer and it's really much needed by our country. Sabi ng principal, mula dekada 60 pa, na naalala niya, naka-double shift na po ito dahil mataong lugar ito. Itong dahil merong si SM na 24 classrooms, tapos meron pa si DPWH na 60 classrooms na pinalit dun sa nasunog na 10 classroom. Kami kumpiyansa na gaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito. Napakita natin na kaya pala with political will ni Presidente, itong effective supervision ni Sec Vince, at pagtutulungan ng mga ahensya. Yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ako, ang palagay ko masaya. Siyempre, basta Marcos nga, sabi ko, subok na. And thank you rin sa SM, sa tulong din nila. At overall talaga ang pamahalaan. Nagpasalamat si Principal kay Pangulo sa binigay niyang school buildings, napakalaki. 4 stories. Biro mo dati 2 stories Pero ngayon, look at that, guys. Ang ganda. So, abangan po natin yung mga ibang proyekto ng Pangulo, na. Sinabi kasi ng mga dilis, walang proyekto ang Pangulo. Yan. Di ba yan? Sabi ko nga, hindi renovation yan, guys, Dahil nasunog ng buo, kaya ginawa din ng buo. So, yun ang pinaka-activities ng ating Pangulo kanina, June 10, 2026. Thank you guys for watching. See you again on my next upload videos. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.